Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo na sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y sayo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo, at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo, ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Napagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ang tema po ng ating pagninilayan ngayong araw, ang panalangin ni Jesus, panalangin ng puso para sa lahat. Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin niya. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo, natunghayan natin ang isa sa pinakamalalim at pinakamatapat na panalangin ni Jesus. Isang panalangin hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang mga alagad at sa atin ding lahat na sumasampalataya. Ito'y hindi simpleng panalangin lamang, isa itong pagsuko ng buong puso sa Ama. Bago ang kanyang pagdurusa, hindi humiling si Jesus ng kaligtasan mula sa krus, kundi ang kaluwalhatian para sa sarili niyang kapakanan, kundi upang maluwalhati ang Ama. Dito makikita natin ang tunay na diwa ng pagsunod at pagtitiwala. Luwalhatiin mo ako upang maluwalhati rin kita. Sa panahong ito na madalas ay sarili nating kaginhawahan ang inuuna, hinahamon tayo ng panalangin ni Jesus na baguhin ang ating layunin sa buhay. Tanungin natin ang ating sarili, sa mga ginagawa ko, sino ang naluluwalhati? Ako ba o ang Diyos? Ang ating tagumpay, talento at mga pagpapala ay dapat lahat ay maging daan upang ituro ang mga tao sa Diyos. At pagkatapos ng panalangin ito para sa kanyang kaluwalhatian, isinali ni Jesus ang kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad. Alam niya ang mga pagsubok na haharapin nila, kaya't ipinagdasal niya sila, hindi upang iligtas sa hirap, kundi upang ingatan sila ng Ama at panatilihin silang isa tulad ng pagkakaisa ng Ama at Anak. Sa gitna ng kaguluhan sa ating paligid, tinatawagan tayong maging kasangkapan ng pagkakaisa. Sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa social media, makinig tayo, magpatawad tayo, magmahal tayo ng may malasakit katulad ni Jesus. Ipagdasal din natin ang isa't isa, lalo na ang mga malalayo sa Diyos. At ang hamon, kapatid, sa araw na ito, ngayong araw, anyayahan tayong manalangin tulad ni Jesus, isang panalangin na hindi makasarili, kundi panalangin ng puso para sa kaluwalhatian ng Diyos at kabutihan ng iba. Manalangin tayo hindi lamang kapag may kailangan tayo, kundi higit sa lahat kapag nais nating ialay ang ating buhay sa Diyos. Sa panalangin ni Jesus, nakita natin ang puso ng isang tunay na anak, mapagpakumbaba, masunurin, mapagmahal, at ito rin ang puso na dapat nating tularan araw-araw. Manalangin tayo.
Panginoong Hesus, turuan mo akong manalangin tulad mo, tapat, taos-puso, at laging nakaayon sa kalooban ng Ama. Sa bawat panalangin ko, naway mas higit kitang mahalin, sundin at paglingkuran. At sa bawat araw, tulungan mo akong maging instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Amen.